Partner! Na naman! Yes! May kwento na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Nagmamasid, nagmamatyag, nag-aabang ng mabibiktima sa park ang snatcher na si Manu. Binansagang kidlat ng Quiapo dahil sa bilis ng mga kamay nito sa pandurukot. Si Manu ay lumaki sa Maynila nang walang kinikilalang mga magulang. Sa murang edad, ay natuto na siyang makipagsapalaran. Hanggang sa magbinata, ang pandurukot ang ipinangtatawid niya sa araw-araw na pagkalam ng sikmura. Alam mo, partner, ito di ba walang magulang? Tapos, syempre walang magulang, walang vaccine, partner. Pero ang bilis tumakbo. Ba't ganon? Oh, yung anak ko, kumpleto sa vaccine, partner, lagi may sipon. Lagi may sakit. Kasi magdududa ka talaga sa buhay eh. No? Minsan talaga bakit ganon? Sila itong kulang sa vitamina, sila itong napakabilis tumakbo. Nakakasabit sa jeep. Correct. Si Nicole Lialo, kompleto sa vaccine, lagi sa health center. Pero lampa. Tama. Kumpara ko nga ako sa kaibigan ko, 7 months old baby ako, partner. Oo. Ipinanganak ako 7 months lang, kaya alam na, kulang-kulang. Ay, understandable talaga yun. So, given na yun, given na. Dalawa kami magkaibigan, 7 months din kami nung ipinanganak. Okay. Siya, partner, literal na, pinainitan lang siya sa Bombilya. Sa bombilya talaga, parang kasabay ng mga 45-day-old chick. Doon, ganun din, pinapainitan. Ako nasa incubator, partner. Pero 2 days lang. 2 days lang, partner, sa incubator, yun lang kinain ng budget. Hindi, pero pag-uwi na bahay, flashlight lang. Anak, tama na, mahal na. Flashlightan na lang kita. Hindi naman, partner, rechargeable lang para mas malaki. So, in-incubator ako for 1 month. Okay. Dapat 2 months, kaya lang 1 month lang yung budget. Pero yung friend ko, partner, literal, ininita na lang siya. Pero wag ka, partner, siya yung athlete. Isipin mo, di ba? Ako yung lampa. Anyway. Doon mo tatanong, bakit gano'n? Life is unfair minsan. Ba't gano'n? Ayun na nga. Okay. Si Manu, partner, mabalik tayo kay Manu. Sa murang edad, natuto siyang makipagsapalatra, tanggalin mo nga yung buhok sa dila ko. Nakaharang eh. Kasi kumain ako ng mais. Tanggalin mo. Yung isang araw pa yan Hindi pa rin matanggal? Hindi. Sabi ko sa'yo, kakainin mo lang yung butil. Huwag mo kakainin yung katawan. Sayang eh. Laman tiyan din. Okay. Sa murang edad ay natuto na siyang makipagsapalaran. Hanggang sa magbinata, ang pandurukot ang ipinangtatawid niya sa araw-araw na pagkalam ng sikmura. Sa araw na ito ay nasa Luneta Park pumwesto si Manu. O, ingat po kayo dyan. Baka nandyan siya. Baka nakilala ko yung Manu. Sa araw na ito ay sa Luneta Park pumwesto si Manu. At habang nasa park ay napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo. Hindi gumagalaw ang matanda at tahimik na nakatitig sa sarili nitong mga kamay. Kung tatansyahin ay nasa 90 anyos na ang matanda. Kulubot na ang mga balat at puting-puti na ang buhok nito. Yung mga matatanda talaga no, mahilig tumambay sa park. Oo, correct. Siyempre din mahangin, walang istorbo, walang maingay. Bagamat isang bandido, ay naawa naman si Manu sa matanda. Lumapit siya sa kinauupuan nito para alamin ang kalagayan ng matanda. Lolo, okay lang po ba kayo? Ngumiti kay Manu ang matanda at sinabing, "Oo, iho. Ayos lang ako. Salamat." Naisip ni Manu na maupo sa tabi ng matanda. "Pasensya na ho kayo, lolo ha. Pero kinabahan ako kanina." Excuse me. "Pero kinabahan ako kanina nung makita ko kayo na hindi gumagalaw. Akala ko kung napano na po kayo. Ano po bang ginagawa ninyo? Bakit ninyo tinititigan ang mga palad ninyo?" Pag-uusisa ni Manu. Bakit ba nakikilaman? Naglalaro akong pen-pen-di-sarapin. Kaya nga. Naglalaro ko sausaw suka. Bakit? Kalaro ko sarili ko para challenging.
Di ba ganun ng mga bata tayo? Pag Tama. walang kalaro, Correct. naglalaro ka ng pen-pen de sarapin sa palad mo. Tama. Tatanungin kita, Iho, sa buong buhay mo ba, nagawa mo na bang tingnan ang inyong mga kamay? Yung tipong nabigyan mo na ng panahon para titigan ang bawat detalye ng mga palad mo. Ay, hindi po, Lolo, kasi hindi naman po ako manghuhula. Ba't ko gagawin yan? Napaisip si Manu sa itinanong sa kanya ng matanda. Dahil dito, ay unti-unti niyang ibinuka ang mga kamay. Kailangan talaga unti-unti. Pwede naman mabilisan na, 1-year-old, close open. Tsaka may background music, di mo, kailangan mabagal. Di ba ganun pag 1-year-old close? Tama, Open na, close, open. Hindi binata ka na Kailangan dahan-dahan pa rin. Mahaba yung kwento pa, ito mag-take ko moment. Dahil Sige. dito ay unti-unti niyang ibinuka ang mga kamay at parang batang tiningnan ang mga palad ng malapitan. Lolo, maaari ko bang malaman kung ano ang ipinupunto ninyo? Tanong ni Manu. Muling ngumiti ang matanda at nagsimulang magkwento. Tingnan mo ang mga kamay mo. Isipin mo kung gaano ka nakatagal pinagsisilbihan ng mga ito. Tama. Itong mga kamay ko, kulubot na ang mga balat at mahina. Pero ilang taon din akong pinagsilbihan ito para humawak ng mga bagay, para makapagtrabaho at yakapin ang buhay. Nung bata pa ako, itong mga kamay na ito ang gamit kong pantukod sa tuwing madadapa ako. Ito rin ang pansubo ko ng sapatos. Para masaya. Ito rin ang pansubo ko ng pagkain, tagabihis ng damit, at tagasintas ng sapatos ko. Tinuruan ako ng nanay ko na paglapatin ang mga kamay na ito sa tuwing mananalangin. Nang magkaedad ako, ay mas lalong lumaki ang kamay ko. Malamang, baliit pa rin. Binata ka Lumaki lahat ng parte ng katawan mo, kamay na iwan. Etong si Lolo, Joker. Simple yung matake to, nagpapatawa to Tama. Nung magkaedad ako, hindi naman pala yun yung nakalagay, partner. Okay. Nung magkaedad ako, ay mas lalong lumaki ang pakinabang ko sa mga kamay na ito. Ito ang mga kamay na nanginginig, nangangalay, nang unang beses kong kargahin ang panganay kong anak. Ito ang tagapahid ng kanyang mga luha sa mata at tagalambing sa mga bisig ng aking asawa. Nung ako ay ipinadala sa giyera, itong mga kamay na ito ang tagahawak, tagakasa, at tagaputok ng sandata. Bakit tama naman ba't tumatawa ka? Para nabasa ko si linyang yan yung linyang yan sa Cerex. Sumusubaybay ka rin nung dati, no? Part 1, part 2. Okay. Nung ako ay ipinadala sa giyera, itong mga kamay na ito ang tagahawak, tagakasa, at tagaputok ng sandata ko. Naging tagapawi ng takot at tagalunas ng sugat sa aking mga kasamahan. Napatunayan ko na rin ang tibay at lakas ng mga kamay na ito nang minsang buhatin nito ang patay na katawan ng isang kasamahan kong sundalo. Narumihan, nagalusan, nabalian, nasugatan. Pero buo pa rin ang mga kamay na ito. Ito ang tagasulat ng mga liham para sa pamilya ko. Ito ang naglibing sa yumao kong mga magulang. At ang parehong mga kamay na ito ang naghatid sa aking anak sa altar nang siya'y ikakasal. Ay! Ang mga kamay na ito ang naging taga-akay ng aking mga apo at taga-kamay sa mga kaibigan. Ito ang taga-alis ng puwing sa aking mata, taga-suklay ng buhok ko, at taga-hilamos ng aking mukha. At ngayon, sa aking pagtanda, ang mga kamay na ito pa rin ang katuwang ko
sa paghiga at pagbangon. Kasi weird naman, partner, tatayo ka na. Gamit mo ulo mo. Hirap na hirap. Kamay talaga pantukod, partner. Wala. Patuloy ko pa rin pinagtatagpo ang mga palad ko sa tuwing ako'y mananalangin. Ang mga kamay na ito ang palatandaan ng baku-bako subalit masaya kong buhay. Ngunit ang pinaka-importante sa lahat, ang mga kamay na ito ang aabutin ng Diyos para ihatid ako sa tunay kong tahanan sa langit. Hindi mahalaga sa Kanya kung ano ang pinanggalingan o ano pang nagawa ng mga kamay na ito. Ang mahalaga sa Kanya ay kung sino at gaano niya kamahal ang nagmamay-ari nito. Sa pamamagitan ng kamay na ito ay bibit-bitin niya ako sa Kanyang tabi. At sa pamamagitan nito ay mahihipo ko ang mukha ni Kristo. Nang marinig ang ikinuwento ng matanda, ay hindi maiwasang mapaluha ni Manu. Natutunan niya na ang pagpapahalaga sa simpleng mga kamay ay katumbas ng pagpapahalaga sa sariling kaluluwa. Lalim! Oh, may hugot! May hugot! Lalim ni Manu! Simula noon, ay tila ginto na ang turing ni Manu sa kanyang mga kamay. Hindi na niya ito muling ginamit sa pandurukot at paggawa ng kasamaan. Namasukan siya bilang kargador sa palengke at kinalimutan na ang panlalamang sa kapwa. Pagod man at narurumihan ng kanyang mga kamay, masaya siya dahil kumikita na siya ngayon sa malinis na paraan. Wow! Nice! Ilang taon ang lumipas, ay muling napadpad si Manu sa park para mamasyal. Hindi na niya muling nakita pa ang matandang lalaki. Ngunit sa parehong pwesto kung saan una niyang nakita ang matanda, ay doon muling naupo si Manu. Umiimo. Kailangan talaga doon. Pwede naman, wala bang ibang upuan dyan sa park? Correct, tama. Unti-unti niyang ibinuka ang mga kamay at tiningnan ang mga ito. At pagkatapos, ipinaglapat niya ang mga palad at nag-alay ng isang panalangin. Panginoon, marahil ay kasama niyo na siya, yung matandang lalaki na nakilala ko. Salamat po at pinagtagpo niyo noon ang mga landas namin. At salamat po sa mga kamay na ito na ipinagkaloob niyo po sa akin. Matapos manalangin, ay isang mumunting kamay ang humawak sa mga palad ni Manu. Mga kamay ito ng kanyang 2 taong gulang na anak na babae. Akay-akay ng may bahay ni Manu. Ngayon ay nagtatrabaho na si Manu bilang isang pulis sa Maynila. Ang dating mandurukot na noon ay alagad na ng batas ngayon. At ang mga kamay noon ni Manu na makasalanan, ngayon ay instrumento na ng kapayapaan. Ay, nice naman ang kwento! Ang ganda naman ang kwento ng Maywagang Burnay! Nakaka-inspire! At nakaka-touch. Ang daming hugot, no, sa Maywagang Burnay. Oo naman. Yung mga bagay, ito, hindi natin ako consider, no? Yung halaga talaga ng ating kamay. Correct. Totoo yan. Actually, nung inaisa-isa ni Lolo, yung ginawa ng kamay para sa kanya, yung katulad na lang ng pagsuklay ng buhok. Correct. Isipin niyo po kung pang magsusuklay po kayo ng buhok tas ang gamit niyo po ay bibig. Paano po? Ang maabot lang po niyan kilay. Hindi mo naman kailangan suklayin ng kilay mo, chong. Diba? Yung simpleng ganun partner. Halimbawa, pag bumupupo ka, diba, gusto mo maglinis. Correct. Paano mo gagawin kung wala kang kamay? Paano? Di, baho-baho mo lagi. Tama. Diba? Hindi, katulad ng pagkain, halimbawa. Correct, partner. Paano mo isusubo? Lagi mo hahabhabin. Ang hirap naman, partner. O, mami, hahabhabin mo lagi. Correct, diba? Lugaw, hahabhabin mo rin. Hindi, pagka ganun, hinahabab po yung lugaw tsaka yung mami, lahat po ng mga mukha po natin ay sunog. Laging paso. Correct. Diba? Lagi pong may burn ointment. Diba? Totoo yan. Yung simple na lang partner, pagpara ng jeep. Tama. Oh. Paano ka titigilan kung wala kang kamay? Laging paa, laging paa. Correct. Hindi nila makikita yung paa mo. Tama. Kamay mo yung makikita nila kapag ka pumapara ka. Ang daming function sa araw-araw na pamumuhay natin. Ang daming nagagawa ng kamay natin. Pero, diba? Na-consider ba natin na pahalagahan ito? At pasalamatan. Tama. Yun ang una sa lahat. Nakapagpasalamat ka na ba dahil meron kang kamay? Tama. Diba?
partner ko wala kang kamay, paano ka magdadrama? Sa TLC The Drama Special, pag nagre-record po si Chuper, parang tinuturo niya po yung kamay niya pataas. Lagi may pagturong nagaganap. Correct. Kung wala kang kamay. Di walang puwersa. Saan mo kukunin ang hugot mo? Sa paa? Mukhang tanga nun. Diba? Alam mo yun, dapat pagpasalamat po natin lahat ng body parts natin. Siyempre, hindi lang yung ating kamay. Kasi lahat po ito may function. Ito yung lagi po namin sinasabi ni Chris Chuper. The fact po na normal yung takbo ng lahat ng parte ng katawan natin is blessing enough. Enough blessing na po yan para ipagpasalamat po natin. Para hindi po tayo magreklamo sa buhay. Correct. Isang tanong lang, di ba? Anong nagawang mabuti ng kamay mo ngayon? Correct. Diba? Anong nagawa niya kahapon? Yan. Diba? Yung kamay na yan ba, merong tinulungan na matanda sa kalye. Tama. Yung kamay na yan ba, yung pinantype mo ng bold na pinanood mo kahapon. O yung kamay na yan ang pinansampal mo sa asawa mo. Yan. Diba? Pwede naman yung kamay na yan ang ipang finger mo sa kanyang hair. Tama. Sa hair ng asawa mo. Maramdaman niya na nag-care ka sa kanya. Kino-comfort mo siya. Pero anong ginawa mo dun sa kamay? Hinampas mo yung asawa mo. Sinabunutan mo siya. Diba? Dinuro-duro. Anong ginagawa mo anong ginagawa ng kamay mo ngayon? Yan ngayon. Bakit may sariling ginagawa yan? Bakit gumagalaw mag-isa yan? Pasmado ba? At bakit napasma? Hindi, diba? Bakit pansarili lang ang galaw ng kamay mo? Tama. Natutunan na ba ng kamay mo na panlabas na rin ang gawin? O mag-share naman sa iba? Correct. Diba? Thank you, Maywagang Burnay, sa napakagandang kwentong hinatid mo sa amin ngayon. At isa pang lesson dyan, partner, yung si Lolo Lahat po ng nakikilala natin sa ating buhay, maiksi man o matagal, basta dumaan sa buhay natin, ito po ay merong dahilan. Pahalagahan ko ng kamay ko, partner, ngayon. Correct. Dapat. Papaano ko na ang tawag? Papalaminate ko na para. Sige, gawin mo yan. Paano ka mangungulangot? Paka-explain with feelings. Paano? Papasimento ko. Para maalagaan siya, tapos makita ko ito ang kamay. Na sinemento ko kasi wala akong magawa. Diba? Pahalagan po ang ating kamay, mga kabisyo. Paano ka magte-text? Diba? Kung wala kang kamay. Although yung mga iba partner, kung wala silang kamay, nakakagawa ng paraan. At believe din tayo sa mga ganun. Oo naman. Pero tayo mga may kamay, di ba pahalagahan natin kung gumawa ng mabuti. Ang ganda talaga ng kwento na Maywagang Burnay. Sabi nga ng iba natin mga tambalanista, sana daw tamaan daw yung mga snatcher, yung mga mandurukot, yung mga gagawa. Yung mga gagawa ng masama gamit ang kanilang mga kamay. Di ba? Gumawa na lang na mabuti gamit ang ating kamay, mga kaibigan. True, lalo to lang halong eklavu. Ang mga kwento po na Maywagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Patuloy nyo lamang i-share, patuloy nyo lamang i-like. Corrected by. Tuloy-tuloy po ang kaligayahan namin ni Chris Chuper. Kasama po kayo dito sa Manila hanggang alas 12 ng tanghali. Kung kayo naman po ay nasa ibang parte ng Pilipinas o ibang parte ng mundo, pwede pa rin kayo makinig via live streaming sa www.loveradio.com.ph. Muli po mga kaibigan, ito ang Tambalan ng Isang Balasubas. At ng Isang Balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Partner! Oy! May kwento na naman ang ating Mahiwagang Burnay. Madaming nagtatanong, partner, kung ano daw title niyan. Instrumental po. Yun nga yun. Mali kasi yung tanong nyo ang lagi nyo po kasing tanong, ano pong title ng background nyo kapag Mahiwagang Burnay? Di instrumental. Ang dapat yatang tanong is, ano po ang title ng instrumental music na pinatutugtog po ninyo? Ano bang title nito, partner? Somewhere in Time na instrumental. Yan, Somewhere in Time na instrumental. So yun, hanapin nyo. Makapagtanong kasi, kung anong tanong, hindi nasagot. Oo, di ba? Ano pong title niyan? Di instrumental. Kapag tinanong mo kami kung anong title ng instrumental na yan, ang sagot po ay Somewhere in Time, instrumental version. Break time sa trabaho. Naisipan ni Eddie na tumambay muna sa park malapit sa kanyang opisina. Naabutan niya sa bench ang isang magandang babae na may hawak na dyaryo. Libang na libang ang babae habang sinasagutan ang crossword puzzle. Gusto ko yan. Tama. Nakakatalino. Yan. Naupo si Eddie malapit sa tabi nito. Gustong kaibiganan ni Eddie ang babae kaya gumawa siya ng paraan. Sinira niya yung bench. Papansin!
Ang lagi, upo lang. Siyempre, hindi ka papansinin. Oo, lalo kung busy sa crossword puzzle. Tapos lalo kung wala ka naman masyado itsura. Hindi ka titingnan. Pero kung tinanggal mo siya sa upuan, sinira mo yung bench, for sure mapapansin ka. Naupo si Eddie malapit sa tabi ng babae. Gustong kaibiganin ni Eddie ang babae, kaya gumawa siya ng paraan. Ang ganda ng panahon, no? Nakangiting sinabi ni Eddie sa babae. Subalit hindi siya narinig nito. Naka-headset kasi ang babae at tutok na tutok sa crossword puzzle. Sabi sa'yo dapat sinira mo yung upuan Unang attempt, pansin ka. Kaya nagpagulo-gulo ka sa harapan niya. Correct. O kaya kinuha mo yung dyaryo, pinunit mo. Ewan ko na ako, hindi ka mapansin. Mahina yung diskarte mo Tatanga-tanga to Hindi to magkaka-girlfriend. Naka-headset kasi ang babae at tutok na tutok sa crossword puzzle. Kaya hindi siya narinig nito. Sinubukan ulit kausapin ni Eddie ang magandang babae. Miss, pwede ko bubang mahiram yung ballpen mo? Mabilis na mabilis lang. Iniabot naman ng babae ang ballpen at napangiti kay Eddie. Salamat, miss, ha? Tuwang-tuwang sabi ni Eddie. Pumaraan. Oo, tama. Ballpen, nakakita ng ballpen. Kinabukasan ay muling tumambay si Eddie sa park. Nagbabakasakali siya na muling makikita ang magandang babae. Naupo si Eddie sa bench at naghintay. Pagkaraan ng ilang minuto, ay laking tuwa ni Eddie nang dumaan at maupo ang babae sa parehong bench na kinauupuan niya. Yes. Ang lakas ng tibok ng puso. Tama! Ang sakit-sakit sa sigmura. Nagbubuhol-buhol ang mga intestines. Katulad ng una silang magkita, ay naka-headset ang babae at tahimik na sinasagutan ang crossword puzzle. Kapwa walang imik ang dalawa, kaya sinubukan ni Eddie na basagin ang katahimikan. Akala ko yung paso. Napakingala ko, napakinggan yung sinabi natin. Naging violent, nagbasag. Sinubukan ni Eddie na basagin ang mukha. Anong binasag? Ang katahimikan. Katahimikan. Miss, ano ba yung pinakikinggan mo? Tanong ni Eddie. Tambalan, bakit? Oo. Eto si huwag ka maingay, huwag ka na ipalagin ko ng tambalan. Ito si Eddie Epal. Nananahimik Hindi siya naririnig ng babae, kaya kumuha siya ng sticky note at sumulat ng mensahe para sa babae. Ito ang isinulat ni Eddie. Anong music ang pinapakinggan mo? Idinikit ni Eddie ang sticky note malapit sa kinaupuan ng babae. Napangiti ang babae nang mabasa ang mensahe ni Eddie. Kinuha niya ang sticky note at isinulat din dito ang sagot niya sa tanong ni Eddie. Ito ang sagot ng babae. Nakikinig ako ng isang espesyal na kanta. Kumuha ulit ng sticky note si Eddie. Ganito naman ang isinulat niya. Pwede ko rin bang pakinggan ang pinapakinggan mo? Binasang muli ng babae ang mensahe ni Eddie at sumagot, hindi pwede, may luga ako. Nakakahiya mag-share ng headset. Amayin mo para mapatunayan mo. Para maniwala ka. Okay. Binasang muli ng babae ang mensahe ni Eddie at sumagot muli gamit ang sticky note. Nahihiya ako sa'yo. Doon na nagkaroon ng kumpiyansa si Eddie na tanungin ang pangalan ng babae. Sa sticky note, ganito ang isinulat ni Eddie. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Muling napangiti ang babae at isinulat ang pangalan niya sa sticky note. I'm Christine. Christine Eddie sitting on a tree. K-I-S-S-I-N-G. Para-paraan. I'm Christine.
Nakakakilig naman. Tama. Alam mo yung pag-crush mo, kahit pangalan pa lang parang natutunaw ka na, di ba? Pangalan pa lang parang ang ganda-ganda na. Tsaka yung i-entertain lang lahat yun ang approach mo. Tama. Yung hindi ma-reject yung lahat ng moves mo. Correct. Ang saya. Isinulat din ni Eddie ang pangalan niya sa isa pang sticky note. Ako nga pala si Eddie. Yehey! Doon na nagsimulang magpalitan ng mensahe sina Eddie at Christine gamit ang sticky notes. Bago nagpaalam sa isa't isa, ay muling nagsulat ng mensahe si Eddie. Ito ang kanyang isinulat sa sticky note. I'd love to see you again. Pwede ko bang makuha ang number mo? Kinikilig. Tama! Excited si Eddie sa isasagot ni Christine. Kumuha ito ng sticky note at nagsulat din. Ito ang isinulat ni Christine. Pasensya na, Eddie, wala akong cellphone. Natawa si Eddie nang mabasa ang sagot sa kanya ni Christine. Muli siyang kumuha ng sticky note. Ganito naman ang sumunod niyang mensahe kay Christine. Wala ka talagang cellphone? Baka naman ayaw mo lang ibigay. Sumulat muli si Christine. Ito naman ang sinabi niya. Haha, kung gusto mo akong makita ulit, pupunta ako dito bukas. Kilig na kilig. Kilig na kilig kami ni Chuber. Kalabuti na yung Tawa! Sumay 16, PBB Teens. Ang sarap kaya ng ganung feeling, di ba? Sarap kaya! Alam mo, feeling ko mapapasmile ka talaga. Malandito si Christine, di ba lang nagpakipot? Ang bilis na mga pangyayari natin. Hindi, nagpakipot naman, partner. Ayaw nga ibigay yung cellphone number, di ba? Wala akong cellphone eh. Yan yung mga pakipot. Hindi, pangiti-ngiti pang gano'n, nakakakilig tuloy. Siyempre si lalaki. Yung mga pag-a-assume niyan. Alam ko na susunod na mangyayari. Tuwang-tuwa si Eddie nang mabasa ang isinulat ni Christine. Kumuha siya ulit ng sticky note at muling nagsulat ng mensahe para sa dalaga. Ayaw niya daw ng sticky note. Nagdala siya ng whiteboard. Correct. Sayang sa papel. Let's conserve the trees. Let's save trees. Kumuha siya ng sticky note at muling nagsulat ng mensahe para sa dalaga. Sounds good. Kita tayo bukas. Sarap naman. Excited. Di ako matutulog talaga niyan. Tama ko din. Magpapabango ko. Kinabukasan ay naunang dumating si Eddie sa park. Yes naman. Excited. Actually, kagabi pa nga yun, hindi lang niya inamin. Hindi siya talaga umalis doon. Kinabukasan na unang dumating si Eddie sa park. Naghihintay siya sa muling pagdating ni Christine. Ngunit lumipas ang 30 minuto ay wala pa rin ang dalaga. Ay, ninjan! Pahiya, we! Wala Indian! Wala ka pala eh! Wala! Di ka gwapo! Ngunit lumipas ang 30 minuto, wala pa rin ang dalaga. Para magpalipas ng oras, ay nagbasa muna ng libro si Eddie. Kunyari, naiintindihan yung libro. Pero feeling awkward. Tama. Hindi naman naiintindihan yung babasa. Tulad siya, pero tingin ng tingin kung may dadating. Para magpalipas ng oras, ay nagbasa muna ng libro si Eddie. Habang nagbabasa, ay bigla na lang may nagdikit ng sticky note sa librong binabasa niya. Ganito ang nakasulat. It's good to see you again. Yee! Paglingon ni Eddie, ay nakita niya ang maamong mukha ni Christine. Kilig na kilig. Hindi pa dito natapos ang kaligayahan ni Eddie. Kinilig si Eddie nang umupo sa tabi niya si Christine. Naisipan ni Eddie na biruin ang dalaga. Kumuha siya ng sticky note at ganitong isinulat. You are late.
Nang mabasang isinulat ni Eddie, ay napangiti si Christine, sabay hampas sa braso ng binata. Yan na talaga yung umpisa siya. Yung mga hampas-hampas, mga para-paraan niya ng mga babae para makahawak. Para maka-chancing. Tama! Kayo talaga man-chancing kayo. Oo naman, hello. Hindi ko i-deny yan. Doon muling rumatsyada ang palitan nila ng mensahe gamit ang sticky notes. Matapos ng ilang minutong pagpapalitan ng mensahe, ay pansamantalang nanahimik ang dalawa. Huminga ng malalim si Christine at isinulat ang mensaheng ito sa sticky note. Gusto mo ba talagang marinig ang kanta na pinapakinggan ko? Tumugon si Eddie kay Christine sa pamamagitan ng sticky note. Oo, please. Parinig ako niyan. Iniabot ni Christine ang headset kay Eddie. Isinuot ni Eddie ang headset, subalit wala siyang narinig na kanta. That's weird. Dino-joke mo ako, no? Sabi niya, that's weird. Wala akong naririnig sa headset mo, sabi ni Eddie. Doon na ipinahayag ni Christine ang isang napaka-importanteng mensahe niya para kay Eddie. Sa pamamagitan ng sign language, ay ipinaabot niya kay Eddie ang mga sumusunod. I'm deaf. May kapansanan ako sa pandinig, Eddie. Namangha si Eddie sa katapangan ni Christine. Naunawaan ni Eddie ang mensaheng iyon ng dalaga. Muling kumuha si Eddie ng sticky note at isinulat ang mga katagang, You are still beautiful. Love life, love life si Christine. Ngumiti si Christine at bahagyang napaluha nang mabasa ang mensahe ni Eddie. Sa muling pakikipagkita ni Christine kay Eddie, ay wala na siyang suot na headset. Hindi na niya kailangan pang itago ang kapansanan sa likod ng mga headset na yon. At simula nang ipinagtapat ni Christine ang tunay niyang kalagayan, ay lalong umibig sa kanya si Eddie. Nais ipaabot ni Eddie ang mensahe ng kanyang pag-ibig sa lengguwaheng malapit sa puso ni Christine. Kaya nag-aral si Eddie ng sign language para ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa dalaga. Ngayon, ay hindi na kailangan ni Eddie at Christine ang sticky notes para magkaintindihan. Bukod sa sign language, ay sapat na para sa dalawa para magkaunawaan ang paggamit nila ng lengguwahe ng pagmamahal. Ang sarap! Ang sarap namang umibig, ang sarap namang maibigin. Nakakakilig kaya. Thank you, Mahiwagang Burnay, ha. Very light, very sweet, very inspiring and very nakakakilig. And it's so talagang nakaka-in-love. Grabe! Ang sarap naman no, isipin niyo mga kaibigan, no? Talagang ang pag-ibig. Wala pong barrier. Totoo yan. Pag tinamaan ka ng matinding pag-ibig, Tama. kahit ano pa. Correct. Ang kakulangan ng isang tao. Tama. Diba? Tatanggapin mo yun. Totoo yan. Mas makikita mo yung positibo sa kanya kaysa yung negatibo. Correct. Kapag mahal mo ang isang tao, mas makikita mo yung kagandahan at tatanggapin mo yung kapansanan. Tama. Diba? Yan ang mas malalim na pagtingin sa pag-ibig. Hindi yung tipo makakita ka lang na mapungay ang mata. Makakita ka lang ng taong walang pores. Tama. Ilab ka na. Hindi ganon. Diba? Tapos pag nalaman mong mabaho ang utot, iwanan mo na. Corrected by. Malaman mo, pag tanggal ng sapatos, mabaho ang paa, ayaw mo na. Hindi pag-ibig ang tawag dyan. Kasi nga po ang pag-ibig, tinatanggap at na-appreciate ang kagandahan. Tama. Diba? Mga bagay na hindi nakikita ng mata. Yes. Sarap ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po Tambalan. Continue liking and sharing yung mga stories po ng Mahiwagang Burnay. Correct. Sigurado mag-e-enjoy kung sino makakabasa niyan. True lalo talang halong eklavu. May mga iba partner ang kanilang journey to happiness. Kasi mahilig silang kiligin. Ay, magkaroon ng love life. Oo naman. And para-paraan ko yan, partner. Para ano? Journey ko rin yan. Yung goal mo, magkaroon ng girlfriend. Tambay ka sa bench. Pwede. Alam mo may babae doon na nagko-crossword, di ba?
You'll never Dadala rin know. ako ng post-it. Yan, di ba? You'll never know. Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize memorize nyo na. na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Partner! Ay! Eto na! Ang Kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Ang tagal. Nag-ayos muna ng strings ng gitara. Hindi, lumunok lang kami ng laway. Naiipon yung laway namin eh. Okay. Ay, nakatutok pala sa atin si Suzanne. Hi, Miss Hello, Suzanne. Suzanne. Salamat. Kung nakuha ko na daw ba yung titulo ko, hindi pa po friend. Wala pa tayong time. Maraming titulo yan. Oh. Or, titulo. At ano bang titulo? Good morning, happy listening. May babatiin ka muna? Wala, sige lang. Go. Ready na po kayo? Pakinggan ang kwento ng Mahiwagang Burnay. Grade 3 si Kendra nang unang makaranas ng matinding panunukso mula sa kanyang mga kaklase. Halimaw, halimaw, nanay mo, halimaw. Ganun? Ang tinutukoy ng mga kaklase ni Kendra ay ang kakilakilabot na itsura ng mga kamay ng nanay nito. Dahil sa panunukso sa kanya, ay iniwasan na ni Kendra ang makita siya ng ibang tao na kasama ang kanyang ina. Pag hinahatid siya sa eskwelahan, agad-agad siyang humihiwalay sa nanay niya pagdating malapit sa gate. Hanggang sa magdalaga siya, ay daladala niya ang kahihiyan kung kaya bibihira lamang ang kanyang nagiging kaibigan. Wawa naman, bata. Grade 3, and ilang taon yan? 7 years old. Grade 3. Pero hanggang high school, hanggang nagdalaga partner, daladala niya yung kahihiyan. Dahil sa kapansanan ng ina, ay unti-unting inilalayo ni Kendra ang sarili niya sa ibang tao. Minsan ay isinama siya ng kanyang ina sa grocery. Nang ilalapag na ng nanay ni Kendra ang mga pinamili, ay natakot at napasigaw ang cashier. Nakita kasi ng cashier ang mga kamay ng nanay ni Kendra. Pag-uwi ng bahay, ay hindi napigilan ni Kendra ang umiyak. Inamin niya sa nanay niya ang tunay na nararamdaman matapos ang pangyayari. Sorry, Nay ha, pero nakakahiya talaga. Siguro pinag-uusapan na tayo ng mga tao na nakakita sa mga kamay mo. Gaya ng mga klase ko noon na walang ginawa kundi ipamukha sa akin na halimaw kayo. Na halimaw ang nanay ko. Dapat pala hindi mo na lang ako sinama kanina sa grocery. Dapat pala nagpaiwan na lang ako dito sa bahay. Walang hiya kang bata ka, makapagsalita ka, bastos! Biglang ginano nung nanay. Ay, hindi partner. Hindi ganun yung lines. Huwag mo pangunahan ng Burnay. Ay, wala. Wag paunahan. Okay, yung reaction. Okay. Wag exage, partner. Dapat nagpaiwan na lang ako dito sa bahay. Dapat di mo na lang ako sinama kanina. Yung totoo anak, 8 years old ka ba? High school. Wala akong pakialam, nanay! Basta nasasaktan ako! Ngunit nasaktan ang ina ni Kendra sa mga sinabi ng anak. Subalit sa halip na magalit, may napindot ako mali. Nag-escape. Ulit. Ulit. Ano ginawa ko? Ano ba yan? Nagkamali ng pindot. Wala na, delete na. Wala na. Eka. Abangan ang kwento mo bukas. Alam mo, dapat bigyan na talaga tayo ng Cherry Mobile na Alpha Play. May sira na to laptop ko, partner. Luma na yan. Luma na to, luma. Na. Ito na, bumalik na. Okay. Nasaktan ang ina ni Kendra sa mga sinabi ng anak. Subalit sa halip na magalit, ay nagdesisyon itong maging mahinahon. At unti-unting sabihin ang isang lihim na matagal na niyang itinatago sa anak. Anak, ako si Wolverine. Aaminin ko talaga sa'yo. Ako si Logan. Kaya ako may ganito. My name is Wolverine.
ex ko si Jean Grey. Yun talaga ang lihim ng pamilya natin, anak. Mga X-Men tayo. Pag lumaki ka, magiging ganito ka rin. Huwag kang mag-alala. Huwag ka nga, Chuper! Nasaktan ang ina ni Kendra sa mga sinabi ng anak. Subalit sa halip na magalit, ay nagdesisyon itong maging mahinahon at unti-unting sabihin ang isang lihim na matagal na niyang itinatago sa anak. Ano kaya lihim? Ano kaya lihim na yun? Kendra? Ako talaga si Kokey. Sino si Kokey? Hindi ko kilala si Kokey, partner. Ito ka ba? Kunwari. Nagmamabata. Kendra, anak, pasensya ka na kung dahil sa mga kamay ko ay naging miserable ang buhay mo. Masakit sa akin na nakikita kang malungkot dahil sa panunukso ng mga kaklase mo. Hindi ko gusto na mangyari. Seryoso kasi tayo. Imagine ko kasi yung Wolverine. Kasama niya, may aminin na siya sikreto. Fighter kasi sinisira ng moment eh. Huwag ka nga. Doon ka muna sa Malay mo. Hindi. Umaasa lang ako ganun yung mangyayari. Hindi. Partner, pwede doon ka. Isa lang mo yung background music, tapos doon ka muna sa labas. Natatawa ko sa mukha mo eh. Hindi ako makabasa. Huwag kang tumingin sa akin. Dali. Tatakpan kita ng laptop. Tanga mo. Binuhat yung laptop. Sige, magbasa ka lang hanggang mamaya ganyan, ha? Huwag ka nga. Natatawa ko sa mukha mo. Ilaki na yung laptop mo. Buhatin mo, huwag mong bababa. Tapos yung dila pa ni Chuper pag tumatawa, yung gumagalaw-galaw na mabilis. Ganyan. Huwag ka nga! Chuper, hindi naman Uy, alam mo, pasahin mo na kaya. Saan ba ako magbabasa na hindi ako matatawa sa'yo? Nasa ilalim ng table, sige. Umilalim ka muna dyan. Hindi ako mapapakita sa'yo, partner. Yan. Baliw na ito. Nakikita ko pa rin bumbunan mo. Partner, huwag ka magulo. Aminin mo na. Basahin mo na para malaman na namin kung yung sikreto ng nanay. Kaya nga eh. Ikaw kasi. Ano ba yan? Naubo ko. Kendra, anak. Pasensya ka na kung dahil sa mga kamay ko. Ang ganda-ganda pa naman ang kwento ng Burnay. Nakakainis. Tinatawa lang. Baliw ka. O kung ano na yung sikreto ng nanay? Kasi nung pisa mo na Wolverine. Malay ko ba yung nanay niya Wolverine din? Ano ba yan, partner? Okay. Kendra, anak. Nakikita pa rin. Tanga mo, nagbabasa buhat po yung laptop. Nakikita ko kasi yung mukha mo. Natatawa ako. Okay. Partner! Sige, go. Kendra, anak. Pasensya ka na kung dahil sa mga kamay ko ay naging miserable ang buhay mo. Naririnig ko yung tawa mo, partner. Huwag ka Hindi kaya ako Masakit sa akin na nakikita kang malungkot dahil sa panunukso ng mga kaklase mo. Hindi ko gusto na mangyari ito, anak. Siguro ay panahon na para malaman mo kung bakit nagkaganito ang mga kamay ko. Partner, ito na talaga eh! Punchline na! Okay. Siguro ay panahon na para malaman mo kung bakit nagkaganito ang mga kamay ko. Partner, nakikita kita. Nung sanggol ka pa lang ay nagkaroon ng isang trahedya. Nasunog ang bahay natin. Nagising na lang ako at naglilihab na ang buong kwarto. Okay. Ka na mag-ingay. May pagkakataon akong tumakas sa apoy at lumabas ng kwarto pero mas pinili ko na mamatay na lang ng kasama mo kesa iwan ka na mag-isa.
Kinarga kita, anak. Ikinubli kita sa mga kamay at braso ko habang tumatawid sa naglalagablab na apoy. Nang makalabas na ako ng bahay, ay sunog na ang mga kamay na ito. Hindi ko maipaliwanag ang sobrang sakit. Pero wala rin akong pagsidla ng kaligayahan nang makita ko na ligtas ka at hindi man lang nadampian ng apoy. Salamat kay Professor X. Yan. Niligtas ka ni Professor X. Ang ganda, di ba? Diba? May dahilan pala kung bakit naging gano'n ang kamay ng kanyang nanay. Ang ganda sana ng kwento, sinira mo lang. Ay, drama kaya siya, tapos ginawa mong action. Ginawa mong Marvel. Malay ko ba, umaasa lang naman ako na ganun yung nangyari. Nang marinig ang revelasyon ng ina, ay muling tumulo ang mga luha ni Kendra. Ay, hindi po kayo si X-Men. Na-disappoint. Kala ko po talaga kayo po si Wolverine. Mali ako. That's so sad, Nay. Niyakap niya ang kanyang ina at humingi ng tawad. Nay, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging maarte at makitid ako. Patawarin mo ako sa mahabang panahon na ikinahiya kita. Ngayon, alam ko na ang dapat kong malaman. Ang mga kamay mong yan ay hindi ko dapat ikahiya dahil ang mga kamay na yan ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Kung bakit buhay ako. Ang mga kamay na yan na kinatatakutan ng ibang tao ang siyang nagligtas ng buhay ko. Matapos humingi ng tawad, ay hinalika ni Kendra ang pangit subalit dakilang mga kamay ng kanyang ina. The end. Kita mo na. Yan. Isa na namang kwento mga kabisyo ng panghusga. Tama, kahit sarili mong nanay. Alam mo, partner, lagi tayong may ganun eh. Kapag halimbawa nakita natin na may abnormalidad yung tao, nilalayuan, kinatatakutan, sinisigawan, tinatawag na halimaw. Pero hindi mo alam yung kwento kung bakit siya nagkaganon. Ang nakakalungkot dito, itong mismong anak ka. Kinakahiya. Kinakahiya yung nanay, bakit ganun ang kamay? Kung dahil sa kamay na yan, ma. Tingnan mo, wala akong kaibigan. Oo, dahil sa kamay na yan, ayan, pinagtawanan tayo sa grocery, dapat iniwan mo na lang ako. Binubuli ako sa school. Dahil sa mga kamay na yan, akala ko ikaw si Wolverine, hindi pala! Hindi, pero seriously mga kabisyo. Ang mga kamay na ina, hindi man katulad na nangyari din sa ina ni Kendra na talagang pinagdaanan ng lumalagablab na apoy. Pansinin niyo po ang mga kamay ng mga nanay po ninyo, di ba? Mga ano po sila mga pagod na kamay. Correct. Naglalabasan ng mga ugat. Correct. Mga diba, kamay mga makakaliskis na balat. Diba? Yung mga ganong klaseng kamay, yung mga pagod, yung mga hirap, yung alam mong madaming pinagdaanan. Ilang beses mo, nahalika mo na ba yung mga kamay nila? Try mong hawakan. Nagsabi ka na ba ng salamat dahil nagkaalam ko ganyan yung kamay mo dahil sa akin. Sa pag-aalaga sa akin, nung baby pa lang ako, ang mga kamay ng nanay mo, siya ang naghugas ng puwet mo. Alam mo ba yun? Totoo yan. Ang mga kamay niya, siya ang kumarga sa iyo kahit ngalay na siya. Tama. Tumahimik ka lang sa pag-iyak ka. Diba, ginawa niyang lahat. Nagpasalamat ka na ba sa mga kamay na yan? Yung mga kamay na yan, expert. Habang karga-karga ka, kaya ng mga kamay na niya magkilay. Alam mo, partner, yun ang discover kong talent. Kaya ko pala magpahele ng bata habang nagkikilay. Tsaka naglalagay ng eye makeup. Sabi ko, wow, talented. Multitasking talagang mother. Caring ko na partner, no? Magpahele ng bata na nagkikilay. Diba? Kayang gawin ng nanay ang lahat para sa'yo. Nagpasalamat ka na ba? Totoo yan. Ang mga kamay ng nanay mo siyang naglaban ng lampin mo nung bata ka. Pero di ba hindi naman natin na-appreciate yun. Pero ngayon, try lang nating tingnan, di ba? Tingnan mo. Ang daming pinagdaanan ng mga kamay na yan. Tapos ikakahiya mo? Nagpasalamat ka na ba? Ganda ng kwento ng Burnay. Oo, nakakaantig ng damdamin. Tama! Basahin niyo po yun sa Facebook fan page namin, ha? Search niyo lang po Tambalan. Thank you again, Mahiwagang Burnay. Sa lahat ng mga kabisyo natin, nationwide, tapos na po ang Tambalan for today. Pero sa Metro and Mega Manila, dire-diretso po tayo hanggang alas 12 ng tanghali. Muli po mga kaibigan, ito ang Tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Partner! Oy! Eto na! Umuusok na naman! Correct! Umuusok na naman! May kwento na naman ang ating Mahiwagang Burnay!
Pag nagpe-play lang po yung background music, ibig sabihin po nagbabalay po ako. Nagbabalay po ako sa boot. Bago basahin. Try nyo din sa bahay nyo, di ba? Sayang may moment kaya. Pakinggan mo. Di ba? Hindi iba nagwo-walling. Ang sarap po, mag-ballet, mag-bowling. Yan. Try nyo sa bahay nyo ngayon, ha? Try nyo. Try nyo. Mag-steps kayo. Ayan. Chasse, step jute. Ito na. Okay. Isa si Kate sa mga nanay na halos wala ng oras para sa sarili dahil sa pag-aasikaso sa kanyang pamilya. Araw-araw ay abala siya dahil sa dami ng mga gawaing bahay. Subalit isang bagay ang kayang pumawi ng lahat ng pagod ni Kate. Ito ang ilang minutong pagsilip ni Kate sa isang baby album na pinaka-iingatan niya. Ay, ako pera. Pero yung makakapawi ng pagod ko. Ikaw, partner. Ang album? Wala yan. Pagkain, partner. Ako pera, partner. Hindi ako plastic. Pera. Tsaka mga album? Ano mapapala mo sa album? Kaya nga Makinig tayo. Hilig kasi ni Kate ang mag-organisa ng mga litrato at maglagay ng disenyo sa baby album na ito. Kaya nang minsang matapos ng maaga ang mga gawaing bahay, ay hinarap naman ni Kate ang kinaaliwan niyang libangan. Habang pinipili ang mga litrato na isasaayos, ay nanunumbalik sa diwa ni Kate ang mga gintong alaala ng nasa larawan. Kaya nga ako, partner, ang pangarap ko na regalo talaga, may isa album lahat ng pictures ko. Kasi iba talaga kapag ka-picture. Paano yung tinatago yung mga picture mo? Yung mga kalkalin, may bangs kang kulot? Partner, kailangan yung pang throwback. Yun. Di ba, syempre, partner, yung mga ngayon, yung mga red na hair ko. Yung ganun, yung maganda na. Yung may gandang hindi mo inakala na. Hindi, kasi totoo yun Whenever you see a photo, may manunumbalik na memories. Correct. Matatandaan mo yung saktong feeling mo nung nandun ka dun sa picture na yun. At saka mapapangiti ka talaga. Nakakatuwa itong diba? Pangyayari na to. Natatandaan ko to Ito yun Yung first time ko siyang na-meet Diba? Yung mga ganon. Kaya totoo naman na nakakapawi ng lungkot ang mga baby albums at ang mga album. Habang pinipili ang mga litrato ay isasaayos sa inananumbalik sa diwa ni Kate ang mga gintong alaala ng nasa larawan. Nang damputin niya ang litrato ng kanyang kambal na anak, ay hindi na malaya ni Kate ang pagtulo ng kanyang luha. Ba't hindi niya namalayan? Wala bang pakiramdam yung pisngi mo? Nagpa-root canal ka ba? Hindi pa naalis yung anesthesia. Tumburnay na to. Ayusin mo. Nabubutasan ka tuloy. Napupulaan ka lagi. Diba? Hindi na malayan. Nang damputin niya ang litrato ng kanyang kambal na anak, ay hindi na namalaya ni Kate ang pagtulo ng kanyang luha. Baka naman may sore eyes talaga, partner. Di ba pag gano'n namamasa lagi mata mo hanggang lumuha na lang? Premature babies ang kambal na anak na sina Kate at David. Si Emily ang batang babae at si Jamie naman ang lalaki. Naging masela ng pagbubuntis ni Kate sa kambal. Isang biyaya na ligtas niyang nailuwal si Emily. Subalit ang kapatid nito na si Jamie ay sadyang naging masaklap ang kalagayan. Congratulations! Ligtas na po ang anak ninyong babae. Pero ikinalulungkot ko po dahil hindi kinaya ng isang bata. Ginawa na namin ang lahat para i-revive ang buhay ng isa niyo pang anak. Pero hindi na talaga kaya ng katawan niya. Hahayaan ko kayong kargahin ang baby ninyo para makita niyo siya. Malungkot na balita ng doktor. Iniabot ng nurse ang walang buhay na sanggol ni Kate. Halos madurog ang puso ng mag-asawa dahil sa kaawa-awang sinapit ng sanggol nila. Kasing init ng mga luha ni Kate ang kanyang yakap sa sanggol.
Sinubukan ni Kate na magsalita para magpaalam. Subalit walang lumalabas na tinig mula sa kanyang mga labi. Ang tanging maririnig mula kay Kate ay ang panaghoy ng pagmamakaawa at pagdadalamhati. Kate, tama na. Magpaalam na tayo kay baby. Ang importante ay alam niya na mahal natin siya. Sabi ni David sa asawa. Makalipas ang 5 minuto ng pagluha at pagyakap sa anak. May minutes. Tama. Ay isang di maipaliwanag na bagay ang naganap. Naramdaman ni Kate na tila kumilos ang munting mga daliri ni baby Jamie. Dok, gumalaw yung baby ko. Naramdaman kong gumalaw si baby. Ang sabi ni Kate. Mrs., it's just a natural reflex. Aakalain mo talaga na gumagalaw ang katawan ng bata. But I'm 100% sure na wala ng buhay ang sangkol, sabi ng doktor. Agad namang pinaniwalaan ng mag-asawa ang sinabi ni Doc. Nilasap nila ang ilan pang minuto na kasama ang bata. Subalit habang karga-karga ni Kate ang bata malapit sa kanyang dibdib, ay isa na namang pangyayari ang ikinagulat nilang mag-asawa. Dumilat ang mga mata ni baby Jamie. Tingnan mo, David. Dumilat si baby. Pinagmasdang mabuti na mag-asawa ang mga mata ng anak. Dahil sa sinabi ng doktor, ay agad nilang inisip na normal lang din ang isa pang pagkilos na yon ng sanggol. Mapalad pa rin tayo, David, dahil kahit papaano, nakita pa natin ang magandang mga mata ni baby. Ang hindi alam ni na Kate at David na sa mga oras na yon ay talagang bubuhos ang pagpapala sa kanilang mag-asawa. Dahil sa di maipaliwanag na dahilan, ay nanatiling nakadilat si baby Jamie. Sinundan pa ito ng muling pagkilos ng mga daliri nito. Hinipo at hinawakan ni baby Jamie ang mga daliri ng kanyang ina. Ano ba yan, kakilabot? Nang inilapit ni David ang mga kamay niya sa anak, ay ito naman ang sunod na hinawakan ng bata. Nahati ang paniniwala ng mag-asawa kung talaga bang wala ng buhay ang kanilang anak. Sinubukan ni Kate na kumuha ng ilang patak ng gatas mula sa kanyang dibdib. Inilagay niya ito sa kanyang mga daliri at inilapit sa lapi ng sanggol. Tila bumukas ang langit, sabay ng pagliwanag ng mukha ni Kate nang makita niyang iniinom ng anak ang kanyang gatas. At doon na tuluyang naniwala ang mag-asawa na buhay si baby Jamie. Buhay na buhay ang kanilang pinakamamahal na anak. Sa kabila nito ay hindi pa rin makapaniwala ang doktor. Hindi pa rin makapaniwala, sumisip-sip na dumidede na at lahat-lahat eh. Ito nakakatultong doktor na to. Doktor na to. Ang lakas mambasag ng trip. Nakakalurke. Sa kabila nito ay hindi pa rin makapaniwala ang doktor. Kinuha niya ang stethoscope at inilapit sa dibdib ng sanggol. At napailing na lamang ang doktor nang makumpirma niya na buhay nga si baby Jamie. Taliwas na taliwas ito sa una niyang ipinahayag na patay na ang sanggol. Naging matunog pati sa media ang naging karanasan ng mag-asawang sina Kate at David. Ilang eksperto ang nagsabi na merong magandang paliwanag ang siyensya sa malamilagrong pagkabuhay ng bata. Sinabi nila na ang init ng katawan at ang pintig ng puso ni Kate ay naging malaking tulong para muling piliin ng sanggol ang mabuhay kesa sumuko at tuluyang mamatay.
lumaban si baby. Ang tawag nila dito ay kangaroo care. Popular itong isinasagawa sa mga premature babies sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga lugar na walang sapat na supply ng incubators. Inilalapit ang premature na sanggol sa katawan ng ina nito upang makalikha ng init. Ito ay gaya ng init na tinatanggap ng isang baby kangaroo mula sa pouch ng nanay nito. Kaya ang tawag nila dito ay kangaroo care. Galing. Nice. Napaka-miraculous. Sobra. Di ba? Naunawaan nila Kate at David ang paliwanag ng siyensya. Subalit, ang mas higit nilang pinaniniwalaan ay ang katotohanan na isang malaking milagro ang muling pagtibok ng puso ng kanilang anak na si Baby Jamie. Malapit nang matapos ni Kate ang pagsasaayos ng baby album ng kanyang kambal. Hawak-hawak niya ang huling piraso ng litrato na isasama niya sa baby album. Ito ay ang larawan ng kanyang anak na si Emily, kasama ang kakambal nitong si Jamie habang hinihipan ang kanilang birthday cake. Oy. Matapos mailagay ang larawan sa baby album, ay siya namang pagdating ng asawang si David kasama ang kanilang kambal. Paglapit ng mga bata, ay ibinigay ni Kate ang kanyang pinakamahigpit at pinakamainit na yakap para sa mga anak. Ipinakita nito sa mga anak ang baby album na siyang gintong sisidlan ng kanilang magandang karanasan. Sa bawat araw, bawat oras, bawat minuto, ay nakakaranas ang bawat isa sa atin ng isang milagro. Ang araw-araw nating pagdilat sa umaga mula sa mahimbing na pagkatulog ay sapat na para tayo ay maniwala sa milagro ng buhay. Tunay nga na ang init ng yakap ng isang mapag-arugang ina ay nagsisilbing tulay ng pag-ibig ng ating manlilikha. Burnay, ganda magsalita. Oo nga, galing-galing album naman. Lang, ginawa mo pang gintong sisidlan ng karanasan. Para sa amin, album lang yan eh. Pero si Burnay, kailangan madrama. So ngayon ang tawag natin, no? Pakikuha nga ng gintong sisidlan na karanasan. Ako'y bananariwa ng aking nakaraan. So pag pumunta ako sa bahay niyo, yan, ang daming gintong sisidlan. Malilito ka sa dami ng gintong sisidlan ng karanasan sa bahay namin. Mga 52 na sila. Alin sa mga gintong sisidlan ang gusto mong kunin, partner? Kulang ka, gintong sisidlan ng karanasan. Sorry. Pasensya. Alam mo, pinakamaganda pa sa kwento na Mahiwagang Burnay, partner, ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng Australianong mag-asawa na sina Kate at David Ogg at ng kanilang malulusog na kambal na sina Emily at Jamie na ngayon ay 4 years old na. Wow! Si Mahiwagang Burnay, pakitang gilas talaga. Pakitang gilas talaga to. Humihingi ng bonus. Huwag ka mag-alala, hingi tayo. Hingi tayo, Pasko naman eh. Oo, nagpapakitang gilas eh. Nakakarating yung kwento galing sa Australia. Correct. At kahapon true story din ni Mang Tasyo. Tama. Diba ngayon naman, true story ng Australiano mag-asawa sina Kate at David Ogg. Oh, diba? Maniwala tayo mga kaibigan, napakaganda ng kwentong ito. Correct. Maniwala tayo na araw-araw meron pong milagrong nagaganap. Alam mo, natuwa ako sa tinatawag na kangaroo care. It's both science and partner, science and faith eh. Tama. Kasi isipin mo yung para may maipaliwanag ang siyensya. Ganun pala yun, no? Kung halimbawa, premature isang bata, yung init ng katawan ng nanay at yung tibok ng puso niya ay tutulong para piliin niya mabuhay. Ang galing. Galing, no? Parang katulad partner ng unang yakap. Ewan ko na kwento ko to sa'yo before. Yung video ng unang yakap. Yun yung ang bata pagkapanganak, hindi naman niya alam kung nasan yung suso ng nanay. Nakapikit pa naman yan eh. Nakapikit siya. Pero for some reason, kapag pinato mo siya sa tiyan ng kanyang nanay, ang una niyang hahanapin is yung gatas ng ina niya. Hindi naman itinuro sa kanya, left. Alam nasa niya bandang kaliwa. Wala hindi naman yung contest, diba? Pero alam Pero galing na tayo nga matatanda, di ba? Kunyari may larong ganyan, no? Diba? Yung hirapan tayong
sumunod sa instruction. Correct. Right, left, left, shoot. Meron na nabibigyan ng instruction ha. Tama. Ito bata, walang kaalam-alam. Ang una niyang gagawin, hahanapin yung dibdib ng kanyang nanay. Yun pa lang, di ba? Sapat ng milagro yun. Nagagawa ng baby yun. Tama. Sobrang inosente, hindi pa nga nakakakilos ng True maayos, pero alam kung paano kakain. Correct. Alam niya kung saan pupunta. Tama. Alam niya kung saan dedede. Alam niya kung saan sususo. Ang galing. Yung kangaroo care, first time ko narinig. Ang galing. Sipin mo, no? So maghahanap tayo ng kangaroo, mga kaibigan, pag kami ganyan eksena. Hindi, maghanap ka ng nanay. Ay, nanay pala, nanay. Ang galing. Ang ganda ng kwento ng Mahiwagang Burnay, promise. Nakaka-inspire. Yun lang paniwalaan natin na araw-araw po nakakatanggap tayo ng milagro. Correct. Lagi pong may miracle. At saka alam mo, partner, ito lang ang sabi nga ng nanay ko kahapon, sa isang iglap pwedeng mabago ang buhay. Tama, totoo Sa isang iglap pwedeng baguhin ni Lord yung buhay mo, 'di ba? Sa isang iglap tingnan mo yung nangyari, partner. Bigla sila nagkaroon ulit ng buhay yung anak, 'di ba? Kahapon, partner, yung nanay ko nadulas. Yun yung ang lalim kagad ng hugot ng nanay ko eh. Nadulas siya sa may Shangri-La. Okay. Batiin ko lang muna yung mga tumulong sa kanya kasi ang babait ng mga tao doon. Pero ang hugot talaga niya sabi niya, alam mo anak, sa isang iglap pwede talaga sa yung kunin ng lahat. Kasi pwede namang pwede naman siyang mabagok, pwede naman may mabali sa kanya na parte ng kanyang katawan kasi pag nadulas ka ng kanyang ng pagkaparalisa, halimbawang gano'n. Pero hindi nangyari. Totoo diba? Yan. Ang dami pong posibleng mangyari sa atin araw-araw and yung kapag tayo po'y naliligtas sa isang maliit na bagay, minsan o malaking bagay, hindi natin pinagpapasalamat yun, oo, diba? diba? But these are little miracles. Magagalit diba? pa tayo. Ano ba yan? Kasi mahara-hara naman tong kahoy na to Bakit naman kasi ang dulas-dulas dito? Bakit naman kasi gumawa ng ganitong klaseng tiles, ang dulas, di ba? Pero sa totoo lang, nung nadulas ka at wala nangyari sa'yo na magkakala ng konti, that's enough miracle. Totoo diba? yan. Yung pagising, sige, pasalamatan mo Kaya muna. pasalamatan ko lang, partner, tinulungan yung mommy ko kahapon na nag-assist sa kanya. Talagang very, mabilis yung kanilang pag-assist eh. Sina Ruby Salazar, Nestor Dapar, at si Ed Borazon. Salamat po sa pag-assist sa aking mommy. And she's okay. Medyo maganga lang yung sa may arm kasi yun yung pinantukod niya para hindi siya mabagok eh. Diba? Pero sa totoo lang, sa isang iglap talaga pwedeng alam mo, nananahimik ka lang. Window shopping. Correct. Well, nananahimik ka lang, di ba? Pwede mawala. Tingnan mo nga naman yung nangyari sa Magallanes, partner, di ba? Yung nananahimik, bigla siyang dinukot. Ang dami pwede posibleng mangyari. Ka lang, di ba? Bigla kang kakain ka ng masarap pag-uwi ng bahay. Tulad dyan, bigla kukunin yung bag mo. Ang dami posibleng mangyari. Kaya nga, lagi po namin pinapaalala ni Chris na kapag ka nakakauwi ka ng bahay ng safe, kompleto kayong pamilya, enough reason yun para mag-celebrate, magpunyi at magpasalamat. Yung pagising mo palang tuwing umaga, pag dilat ang iyong mata at malaman mong tumitibok pa ang puso mo, tama. Enough miracle din yun na dapat mong ipagpasalamat. Correct. Ika nga ni Maring Ogie Diaz, di ba? Every gising is a blessing. Tama. True legend. Let's all be thankful, mga kaibigan. Itong gising tayo at napapakinggan ng tambalan. Correct. Na milagro ito na dapat natin ipagpasalamat. At ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like ng like, share ng share. Correct. I-text nyo yung mga kaibigan ninyo ha. Text nyo po sila na ang ganda ng kwento ng Mahiwagang Burnay. Itawag nyo na rin ang magandang kwento ng Mahiwagang Burnay. Muli, eto ang Tambalan ng Isang Balasubas. At ang Isang Balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!